Mga karawas, good morning po. Good morning, kamusta po tayo lahat? Ito, welcome back po muli dito sa aming channel. Ngayong araw po ng Lunes, July 13. Yan, kamusta po? Bali, another day and another house improvement na naman po tayo. Ito mga karawas, for today's video, ayan, project update tayo sa mga ongoing project. Kung may tatanong nyo, yung project natin dito sa Lumina Home Space to, yung isang rows na inner, may nagtatrabaho dito overtime. Hindi muna natin siya sinasama sa vlog. Tapos kapag natapos po yung project natin dito sa Garden Premier Project, yung mga pintor natin, lilipat po sila dito sa Lumina Home Space 5 Project. So ito mga karaos, meron lang po akong gustong linawin. Ayan, bago tayo mag-umpisa. Yung vlog natin na to, tungkol dito sa Garden Premier Project, ulitin ko lang, meron tayong declare na dapat kitain po dyan. So ibig sabihin may kita tayo dyan, yun nga lang, yung dapat natin kitain dyan, nagagalaw na po natin. So, yun na po yung pinapasahod natin sa mga workers dito. So, kung ano yung matitira, yun yung mapupunta sa atin. So, sa pangungontrata po, hindi naman po laging maganda talaga. So, alam naman din po yan ng mga subscribers and viewers natin na ganito rin po yung uri ng trabaho. Hindi po talaga maiiwasan. Kasi una, ulitin ko lang, yung mga bagay na additional dun sa trabaho, ay binayaran po yun lahat ng may-ari. So, wala po silang hindi binayaran. So, yung mga naging additional na sinabi po natin dun sa vlog, lahat po yun binayaran ng may-ari. Yung mga tao na nakasama natin na nagtrabaho doon, ginawa naman nila yung best nila para sa trabaho. Pero syempre, may mga pagkakataon sa sobrang dami rin ng ginagawa nating project, minsan hindi natin natututukan. Pag minsan may kailangan sila ron, minsan hindi natin napaprovide. Minsan naghihintay sila. So yun isa sa mga disadvantages kapag ka marami yung project, kapag kasabay-sabay. So ito, reality vlog to na dapat maunawaan nyo kung bakit minsan sa pangungontrata hindi palaging panalo, hindi laging tama ang kita. Yung pagkakataon na nag-aabono ka. So bihira yung sobrang wala ka talagang kinita. Walang ganun. Meron at meron, pero nag-abono ka. So ayun po yun. Sa mga viewers and subscriber natin, nakita ko yung mga comment nyo. Maraming salamat. Doon naman po sa mga negative comment, natural po yan. So kung ano yung gusto nyo talagang i-comment dito. So reality vlog to na ipinapakita namin dito na kahit yung contractor or isang project ay abonado na, pinapakita namin dito na ginagawa pa rin namin yung tama, ginagawa namin yung best, at hindi namin iniiwan yung trabaho. Ayun po yun. Yun ang gusto namin ipahatid sa vlog. So ito mga karawas, samahan niyo po muli kami ngayong araw na to, ngayong araw ng Lunes. Enjoy watching po. Let's go. Tara. Okay mga karawas, start na po tayo. Ayan, bali, ang una natin gagawin ngayong umaga is kokolektahin natin yung tao dun sa stay-in para dito sa new leaf project. Tapos yung manggagaling din po ng mga tao galing sa Bulacan para dito sa gumagawa sa Lumina Home Space Phase 6 project. Yeah, meron tayong gumagawa pong malayo po yung tao. Bali, umuwi lang po sila nung araw ng Sabado. Yeah, maghihintay lang po tayo rito saglit. Malapit na rin daw po sila. Dagdag pasahero. Yeah, morning. Atid ko muna sila sa Phase 6, then diretso tayo sa New Leaf. Ayan mga karaos, nandito na tayo sa New Leaf Subdivision. Naihatid na nga po pala natin yung dalawang workers natin dun sa Lumina Phase 6. Ayan, magandang araw po kila client owner. Ayan, bali, ang inaasahan natin ngayong umaga, meron tayong paparating na buhangin. Medyo madami rin yon, siguro mga doble nito. At saka kalahating elf ng graba. So yung kakailanganin po nila yun. Tapos ito, isa maasintadahan na. Yan din na pagpapatuloy yung plumbing works at saka yung paglalagay po ng ating matting para po rito sa flooring. So gagawa tayo ng mga parilya po rito para bago buhusan. Ayan na ano na siya, matibay. So dito nagdadagdag kami ng bakal. So gagawin nating 30 by 30 ang spacing nito. Doon sa lalakaran lang po ng mga tao is 50 by 50 to 60 by 60. May bisita tayo. Ayan, kakausapin ko lang po muna sila rito. Tapos diretso naman po tayo sa ibang ongoing project. Yan, bibili nga po pala ako ng tiles. Babayaran ko yung tiles materials na gagamitin po para rito.
Yan, meron na po tayong paunang materyales na nabili na tayo para sa mga poste. At yung doon banda, hindi po yun lalagyan yung pinakadulo. So ito lang yung pinalalagyan ni client owner. Isa, dalawa, tatlo, apat, tsaka sa dulo pang 5. Tapos yung pinaka wall cladding nito, pagka ganito na po kalaki, pwede po kayong mag-decide na paint na lang. Kasi mas, pag ganyan na makalaki, pag itiniles po lahat yan, mas sobrang gastos. Pero according kay client, ano na lang po to, paint lang. Yan ang inaasahan nating mga susunod na assignment dito. Is yun, papalitadahan po yung mga gilid ng poste. Mapapalitadahan din po tong mga wall cladding. Yan, nakapag-umpisa na rito sa loob. Yung outside wall, yan, meron po siyang design na kagaya ng Grove design na nandun po sa wall cladding. Ayan, yung para dyan. Tapos after po ng mga plastering na yan, bubuhayin na yung mga kanto ng poste. At isa-isa na po tayong magbabaklas ng bubong. Pag nabaklas na po yung mga bubong, maglalagay tayo ng insulation. Meron nga pala kami biniling insulation galing po dun sa may kawit yata yun or imos. So meron na tayong rock wool insulation dyan. Ang covered nyan, itong buong interior hanggang dun po. Yan, yun ang pinaka-covered nyan. Tapos yun dito banda, baka gumamit na lang kami nung sa ordinary na nabibili po sa 10mm foam insulation. Yung nabibili po sa sa hardware, yun dito. Yan, syempre bibili tayo dyan yung matibay na insulation, yung double. Tapos umpisa na sa roofing framing. Then pag nakuha natin yung alignment ng bubong, kasi tatanggalin po lahat yan, gagawing isang roofing framing yan hanggang dito. So pag nakuha natin alignment ng bubong, yan, pwede na po tayong mag-install ng bubong. So yan, pwede na po tayo magpa roofing framing. And then dire-diretso na yan hanggang sa magkaroon ng insulation. Yan, medyo maraming bakal nga lang yung gagawin dito kasi yung distansya ng existing na bahay medyo malayo dito. So medyo marami. So mag-uumpisa na yung tropa natin dito. So, ito yung assignment ko, kumpletuhin lang po yung sa plumbing. Okay naman yun dito. Okay na yung mga plumbing natin dito. Yan, ano na lang to, magba-backfill tayo ng konti gamit tong grabito. Tapos mag-gravel bedding tayo. And tapos start na tayo para sa pagbabakal. Tutuloy lang din yung mga plastering dyan. Tapos yung mga inaasahan pa nating trabaho rito, yung demolition. Para rito sa bintana. Yung bintana rito, kaya ililipat yan dito. Tapos madedemolish din yung likod nung sa TNB. Yung may extend yan. Teka, iwan ako sa iyo ng pondo. Mag-iwan tayo ng rito, pambili ng materyales. Pwede na. Tapusin lang tong plumbing. Tapos yung parilya natin. Tsaka pala ito, pagdating dito, kuha ka lang ng mga 60. Yan, 60 cm. Yan ang parilya niyan, 30 by 30. Pero pagdating na rito sa kanto, papasok doon, na lang tayo, 50 by 50. Tapos ito rin 50 by 50 na lahat. Oo, garay. Meron nga pala tayo nasa delivery. Graba, buhangin. Kaya kuha na lang tayo ng space dyan. Maganda naman yung weather natin. Mukha namang hindi uulan, medyo makulimlim lang. May magandang dinudulot din naman po yung ulan. Lalo-lalo na sa mga farmers. So tayo ngayon, diretso tayo sa ibang ongoing project. Isa-isahin po natin. Tsaka pala yung yung delivery, yung lead man na natin dito yung magre-receive po ng delivery. Yan, nakapag-update naman ako dun sa hardware store. Yan, shoutout kay Ma'am Melanie Hardware. Shout out. 10 years na natin kasama sana yan sa mga renovation. Simula nung nag-umpisa akong mangontrata rito sa Cavite. Ayan, si Ma'am Melanie palagi yung regular na hardware store. Tapos yung mga pahabol, syempre sa ibang hardware. Kasi hindi naman natin malalahat sa isang hardware store yung mga kailangan natin diba? Kaya Ma'am Melanie, baka naman 10 taon na. Let's go. Nagdaan muna ako rito sa hardware ni Ma'am Melanie. Ayan, paglabas ko kasi rito sa may Fill and Best. Ayan, ito na kagad, yung hardware na kagad. So ito yung pina-order natin sa may newly project. So 19,700.
Yan, bali kalahating graba, isang elf ng buhangin, 10 10mm, isang PVC pipe na D4, 30 bag ng semento at saka 40 CHB na D4. So gagamit tayo ng D4 para dun sa asintada ng ating mga kitchen countersink at saka yung sa pintuan po pagpasok po sa may kusina. Yan. Tara. Nandito naman tayo sa City Mini Home Depot, Biga Branch. Yan. So dito natin binili yung mga tiles. At dito rin napili ni client owner yung mga tiles para sa project natin sa New Leaf Subdivision Project. I-share ko sa inyo kung magkano po lahat na napamili. Tapos bibili na rin ako rito ng tiles para sa slab dun sa back extension dun sa project natin sa Lumina Home Space 5. Ayan. Ito yung napili ko, gray. Ikinabit na rin namin to dun sa project namin sa sa Phase 3, yung turnover natin. Dito siya. 68 pesos. So dun sa dun sa offer natin kay client. Bye-bye. So bali compute natin kung ilan tiles yung magagamit po ron. 200 divide 40. Sumobra. Yan 40. 5 times 10. Yan 50 pieces. Kung ang presyo niya ay 68 times 68, 3,400 agad. Yan na bibili pa tayo ng semento, ng adhesive. So yun yung offer natin kay client. So ang siningil ko lang po siya doon ng 4,500. Wala nang kita si contractor doon. Kasi pang ano lang naman to pang remedyo doon sa back job. So wala nang si contractor, kita rin. So siningil natin si client owner ng 4,500 labor and materials na yan. Yan na. Konting semento lang naman yon, tsaka mga isa o dalawang pirasong adhesive cement para po doon. Yan na. Yan, tingnan naman natin kung magkano yung presyo ng lahat ng tiles na binili natin sa New Leaf Subdivision Project. Tiles pa lang yun para sa kitchen counter, sa floor area. Yan. Hinihintay lang natin kung magkano. Okay na po tayo rito sa City Mini Home Depot. Yan sa may Biga Branch. So ito nga pala yung mga bilang ng tiles na mga ipapadeliver natin sa New Leaf Project. Tapos ang total nun is 44,925 pesos. Pag sinabing tiles materials lang to. Pagka kinakailangan ng buong materyales para sa tiles, makakailangan tayo ng baby roller, ready fix. Yung ready fix meron na doon. Baby roller bibili na lang. Sa application po yan ng ready fix para sa tiles. Yung ready fix nga pala, ginagamit lang po talaga natin ng puro yon kapag ceramic yung tiles. Paano naman pag porcelain? Pag porcelain, hahaluan po siya ng tile adhesive. Yan, purong tile adhesive, tapos ready fix, paghahaluin po, tapos ipapahid po sa porcelain tiles. So patutuyuin, pag natuyo, yun na po yung gagamitin na pang-install ng tiles. Siyempre, lalagyan pa rin siya ng tile adhesive na bago. Ayun po yun. Tapos itong tiles materials na to na worth of 44,925, ito po yung para sa kitchen counter sa outdoor and exterior. So kung magkukulang, magdadagdag na lang po tayo. Kasi huli ko na naitanong kay client owner, nakaano na ako rito, nakapagpa-reserve na. Yung ano din ginamit sa interior ng kitchen countertop, yun na rin po daw sa outdoor. So sa nakikita ko, magkukulang to. Tapos ito na rin po yung gagamitin sa TNB wall at saka sa TNB floors. Sa floor area ng exterior at saka sa floor area ng interior. So ayun po siya. So 44,925. To follow na lang po yung iba kapag may kulang pa. Ayan. So let's go. Sana po tayo sa Anyana Bel Air West Project. Yan, saglit po tayo rin. May delivery po tayo doon at saka kakamustahin natin yung installation ng copper tube line para doon sa back extension project. Ayan mga karaos, nandito na tayo sa Anyana Bel Air West Project. Yan, sakto break time na, 11:59, mag-aalas 12.
Yan na, update tayo konting update dito. So dito is makukompleto na yun sa pinaka handrail. Medyo matrabaho po to. Yan, kita nyo naman po yung materials na ginamit namin dito. Pagdating dito sa gate, ito yung service entrance, inumpisa na. Meron lang akong konting pagbabago rito. Medyo bulky na kasi yung design. Alam nyo kung bakit kailangan ito. Yan, para po to sa para po to sa tarangkahan po ng ating barrel bolt. So ayan na. So ganun lang naman po yung gagawin natin dito. Ngayon ito, pinapapalitan ko na lang siya ng 1x1. Masyado siyang malaki tingnan sa design. Tapos ito naman, medyo pinaluluwagan ko ng konti kasi mahihirapan dito yung tao kapag mag-a-unlock at saka maglalak. Yan, kaya medyo pinaluluwagan natin. Tapos ilang piraso na lang, 3 piraso, ay 5 piraso pa po to. Ay 4 pala, yan 4. Yan, nagpapadagdag na po tayo rito sa hardware store. May darating na 15 pieces lang muna. Ayan, 15 lang muna. Kung magkulang pa, medyo alalay na lang. Tapos kanina pumunta na nga pala rito yung installer po nung sa copper tube at saka electrical para sa outdoor interior ng para po dun sa outdoor unit. Yan, nagpunta na sila rito kanina. Tapos sa electrical, pinapatuloy lang po natin dito sa ceiling. Yan, meron na tayo dyan. Yan, konting update. So ito si copper tube. Yan, nailinya na po nila. So abang na yan. Tapos ang electrical para sa labas. So yung outdoor nga, possible na mapunta po siya dito. Yan, dito sa location na yan. Tapos itong window, i-coordinate ko kay client owner kung ito bang window rito ay ilipat na lang po namin dito. Tapos palitan na lang natin to. So itatanong ko po muna sa kanya gawa ng kasi yan, pagpasok po natin dito, yan, medyo mababa yung backsplash nito. So advantage din naman po ito. Advantage kapag naglagay po kasi tayo ng tiles dito na naikakat po natin. So nagkakaroon po siya ng cut. So pwede naman po yan. Taasan na lang po natin yung window rito. Tapos ito ilipat natin doon sa likod. Kakasya naman po siya. Yan, tulog na yung rito. Papahinga na yung tropa. Pinabaklas ko na rin yung rito, yung dating lababo. Tapos naglagay na tayo ng markings dyan para sa switch and outlet additional. Ito nga pala yung binili kong bagong level bar. Okay, bali sabi ko sa vlog ko na nakaraan, pag bibili kayo nito, ituturo ko po sa inyo kung paano nyo malalaman yung accurate. So pwede ho kayong pag bumili kayo nito, kung merong doon sa bilihan, merong hamba or pinto, doon kayo pumunta, doon nyo i-level. So for example, ito yung hamba ng pinto. Kunyari lang ito. Ayan. Nakita nyo, level siya. Ngayon baliktarin nyo. Yan, baliktarin nyo. Yan. Kailangan pareha lang na resulta. So accurate yung pagka ganun. Kasi pagka humahawak tayo minsan ng level bar, ang basis natin itong may pangalan, pero minsan ho kasi nabubura to. Yan, nabubura minsan to eh. Next, ito. Yan. Yan, kaganda ng spirit level natin. Ngayon babaliktarin natin. Yan, dapat maayos pa rin siya. Ayun, maayos pa rin, 'di ba? So ganun po yung pagtingin ng level bar. Minsan kasi kapag halimbawa nagbago siya, once na binabaliktad mo yun, hindi accurate yun. Ayan kasi sa carpentry or sa mga installation, yung window, yan, kailangan nakaano po to, nasa level po lahat to. Yan, window, yan, nasa level. Kabila, yan level lahat. So yun ang kung halimbawa bumili kayo level bar, puntahan mo kagad yung sa store, puntahan nyo kagad yung yung hamba ng pinto o kaya yung sa bintana. Yan, kasi kapag kinakabit yan, talagang naka-level talaga. Yan, hindi na tayo magtatagal dito. So ito na po muna yung update. Nagpapahinga na po sila. May nakakilala sa atin doon, tropa, mga workers din. Shout out sa mga workers. Dito sila gumagawa.
Dito kayo nagawa. Ay, yeah. Yan. So let's go. Yan na. Tara, yun lang po muna yung update. Andito na tayo sa Garden Premier Project. Yan, 12:45. Mga 15 minutes na lang, resume na yung trabaho rito. Yan, meron tayong mga consumable materials at saka iba pang mga panlinis na binili natin dito para makatulong po sa general cleaning. Yan, papahinga pa yung tropa. Yan, may konti lang tayong discussion dito na hindi pa namin naayos sa ngayon. Ayan, yung downspout kasi na yun, ayun yun, nandun sa taas. Yan, galing po yan sa second floor na ginawa namin. Tapos yung downspout sa third floor, dyan lang po pupunta sa may gutter nitong ginawa natin sa second floor. So hindi pa namin yan na ilalagay yung linya rito. Yan, dapat yan na nakatagos yung tubo dito eh. Yan, nakatagos yung tubo yan dito. Tapos dito po yun bababa. So sa madaling salita, dalawang downspout yung makikita rito sa gilid. Yan, kaya bakante pa to. Yan, meron pa kasi tayong isa dyan. So sa ngayon, doon pa lang namin siya nilagay sa bubong. Ito kasing gutter na to, hindi siya masyadong pwedeng mababa kasi gawa ng makikita na po siya rito. Yan, makikita na kasi siya rito, lalawit na siya. Kaya yung gutter nito, enough lang para dito sa bubong dito sa second floor. Ay, yung bubong dito sa corner area pala. Yan, enough lang po yan. Sakto lang yan. So medyo nag-overflow ngayon yan, gawa ng yung downspout galing sa second floor and third floor. Diyan kasi bumababa. Mas maraming volume ng tubig yung ina-absorb niya. Okay, bali update dito yung nga pala rito yung mga appliances. Yan, this month naman halos darating at saka yung furniture yung iba. Tapos dito naman sa garden, schedule na to ni client owner. Yan, tapos next month, yung ano naman po, yung mga curtain, yan naman po yung inaasikaso nila client owner. Tapos dito pinapalinis na po natin to. Yan, napalinis na natin. Tapos yung sa CCTV camera, baka next week. Yan, kaya hindi pa natin nababaklas tong scaffolding. Yan, baka next week. Tapos meron pa tayong ipapaayos dun banda. So habang nandito yung mga hagdanan, yan, papalinis na rin natin yung gutter. Yan, araw-araw to, itong buong linggo na to, araw-araw general cleaning tayo. Kasama na po rito, tsaka dito banda. Yan, update dito. Louis. Ito, pinalagyan din ni client owner to. Bali, itong pinag-usapan namin, idadagdag na lang po daw sa sa labor cost. Yun, buti na lang may mga tira akong mga tiles pa. Yan, wala kasi sa plano to, pinadagdag na lang. Yan, kung ano yung ginamit na tiles dito sa pader, yan na rin pa yung ginamit dito. Yan. Kuya, gising na kayo. Maaga pa kuya. Tapos yung update dito sa hagdanan, ito nga pala yung mga pinamili nila. Si Louie. Ito. Yan thinner sa kanila. Yung update dito sa hagdanan ito. Yung tapos na. Ang kailangan na lang gawin dito, lilinisin to, i-retouch. Pag natapos, magpapa-apply na tayo ng heavy duty na tile grout. Yan para sa mga dugtungan. Ito, may cover na rin to. Yan na. Pag akyat kasi dito, nakikita to. Yan, nilagyan na rin ng cover. Kasama na yan sa mapipinturahan. May hindi nakapasok sa atin, si kuya. Wala si Kuya Rigor ngayon. Hindi bali, kahit 3 lang naman sila rito. Tapos ito, susukatan na nila Master Batang. Yung gagamitan nga palang salamin dito, yung medyo dark. Ito yung clear to eh.
Yung clear. So medyo dark yung gagamitin. Gusto pa rin nila client yung medyo nakikita pa rin yung loob, pero pagka masyadong clear kasi masyadong nakikita yung mga imperfection kasi. So ito clear. Clear tuloy. Medyo dark yung salamin. Yan. Yan, kain muna tayo mga karohas. Yan. The all-time favorite, ang palaya. Yan, kain po. Tanghalian. Comment nyo naman kung anong ulam nyo ngayon. Ito. Yan. Kain po muna tayo. Bali mga karos, kakatapos lang natin naman ang halian. Yan, late na yung pananghalian natin. Babalik tayo sa Annabelle Air West project. Tapos nandito ako rito sa hardware. Yan, binayaran ko yung 15 na pieces na tubular na 1x1. Ayan po. Tapos, ayun na nga, nandun tayo. Hindi ko rin masyado napansin, pero hindi rin nasabi ng tropa na wala na palang hollow blocks. So kailangan natin ng D4 hollow blocks kahit mga nasa ano po, 14 pieces. Gagamitin po yon sa ating kitchen counter sa interior. Tapos hindi rin po nila nasabi kanina nung pagpunta natin na kailangan pala nila ng chipping gun at saka ng extension wire. Yan, dumaan na ako sa ibang project. Kinuha ko na. Yan, ika nga, ang Lunes ang pinakamahirap na duty sa construction, sa renovation. Dito maraming nakakaligtaan. Tapos hindi na ako nakapagpa-toolbox kanina. Yan, diretso na lahat ng worker sa site. Dahil naghatid pa tayo ng mga worker sa ibang site. Yun. Okay, sa Anyana muna tayo. Tapos walang hollow blocks dito. Bibili na lang po tayo sa malapit. Para pagdating natin sa Anyana, yan, may dala na tayo. Hollow blocks lang na D4 kailangan natin. Pabalik na tayo sa Anyana. Ayan, nakabili na tayo ng hollow blocks. Ayan po. Pero mas maganda ho sana kung naisabay. Naisabay po dun sa nag-deliver ng mga tubular. Dito na tayo. Ayun lang. Tapos nandito na rin yung chipping gun. Tapos yung hollow blocks. Yung ano pala, yung mga 1x1 na tubular, nauna pa po tayong dumating pero nasa biyahe na. Eh, isang piraso na lang yung ginagamit nila rito. Okay, salamat ha. Chipping gun na lang po, pakibaba. Sama ka na ba sa Sige, sama mo na ka. Sige, sama mo na. Nakabalik na ulit tayo dito sa New Leaf Subdivision. Ayan. Bali, yun nandun sa karton na yun, ipapakarga ko na po dun sa sasakyan. Tapos ito, yan yung mga dumating. Ano to? Yan. Yan. Tapos ito po yung binigay ni client owner. Yan, air mattress. Siguro kapag in-unbox natin to, ito yung mga kusang nagbubukas. Yung kusang ano po siya, kusang nabubuo, nagkakaroon ng hangin. Yun nga lang, sa sitwasyon natin dito, masyado yatang maganda to para sa amin na. Yan, maraming salamat pa rin kayo ma'am. Masyado yatang maganda to para dito, no? Ingatan nyo na lang na wag madumihan. Paano kaya to? Hindi na siguro kailangan ng ano nito, no? Ang hangin? Ang alam ko, alam ko automatic to. Gusto nyo bang i-try? Ganun rin naman, madudumihan din eh. Pag nakalatag na lang siguro. Ito. Oo, pag nakalatag. Ipapakita po sana natin para hindi na siguro kailangan. Alam ko to eh. Ito yung mga automatic na kapag in-unbox, magkukusa na po yan. Okay, ito na nga pala yung sitwasyon dito. Nakapagpa-gravel bedding na sila rito. Tapos unti-unti na naglalagay ng para sa parilya. Pril, magbubuhos pa rin tayo ng lason. Saan? Meron pa naman dyan eh, no? Dalawa po yun.
Dalawa pa naman. Yan dito, 50 by 50 yung distansya ng bawat mating. Tapos pagdating po rito, kukuha lang kami ng 60 cm dito. Yan, mag-30 na kami rito. 30 cm by 30. Tapos pinabubuo ko na rin po yung para sa floor drain. Yan. Ito yung tinatawag na trench drainage. Yan, pinapasintadahan na rin natin. Tuloy naman yung trabaho rito. Siguro umulan din ng malakas dito kanina. Tapos pagkatapos ng ulan, ang balik trabaho. So, itong mga package na to, sa bodega na lang po muna. Madudumihan kasi talaga to rito. Pinapatesting ko po dito yung bago tayo malis. So nilagyan na lang namin ng pinulik board. Gano'n kaya kalaki to? Ilang kayo dyan? Apat? Apat kayo natutulog dyan, yan natin. Yun na. Malaki nga, malaki to. Malaki. Tingnan natin kung yan ba yung kusang... Ay, may nga. Mukhang kailangan ng hangin yan. Oo. Sige, tingnan mo. Baka may kasama dyan sa loob. Di bali, meron naman ako nun. Pwede kong dalhin pa bukas. Ayan. Kailangan na lang ng lapad. Walang kasama. Walang kasama, Ito. Ano yan? Ayan. Yan lang dyan. Hindi ba, Oo. Tapos isasaksak lang siguro. Ayan na nga yun. Kailangan nyo lang ng... Yan, isasaksak mo lang yan. Sa charger ng cellphone. Ito. Iyan mo yung Ayan. Yan ang charger niya. Ayan na. High-tech to, high-tech. May libreng unad. Ayan, naghahangin na siya. Hanapin nyo na lang yung charger port nito. Ayan na. Kusa na siyang naghahangin. Okay, ready? 1, 2, 3. Ito ba? Yan. Okay na. Pakitabi na lang dun. Sarap tulog nyo na ito mamaya. Mag-thank you naman kayo kay ma'am. Yun, Siguro, ito yung madaling linisin. Ito na lang yung pang-ilalim nyo. Pero alam ko ito ang ilalim. Ito. Ay, hindi. Ito talaga yung yan yung ibabaw. Maraming salamat po kay client owner dito. Sarap tulog niya mamaya. Sige, ingatan nyo na hindi mabutas. Bukas schedule po na rito ng buhos sa flooring. Siguro mauuna lang po muna yung banda roon papunta rito. Pero bago po yun, magsasabay po muna kami ng lason. Ayan, bali mga karos, hanggang dito na lang po muna yung vlog natin ngayong araw po ng Lunes. Ayan, maraming salamat po kay client owner. Tapos dumating na nga po pala yung mga materialis po rito.
yung buhangin, yung graba, additional na hollow blocks, at saka simento. Ayan, nagsidatingan po kanina. Yan, mauna na po ako sa tropa rito dahil medyo traffic po yung pauwi papunta po rito sa Bagtas. Yan, maraming salamat po muli sa walang sawa niyo pong suporta mga karokas. Kita-kita na lang tayo sa susunod na video. Yan, God bless po sa ating lahat. Ito, paalam po muna. Mag-ingat po araw-araw dahil paiba-iba yung weather natin. Let's go. Tara.